Ako'y naguguluhan tulad ng hangin. Ako'y nawawala. Pait ng buhay akong tinatamaan. Lord, saan ako patutungo? Anong gagawin ko? Lord, sa bawat araw ang kaluluwa ko'y Okay, God's morning sa ating lahat ngayon. No? At ngayon po ay happy Saturday, no, sa ating lahat. At bago po tayo magsimula sa ating devotion, sa ating daily devotion, nais ko po munang batiin na happy birthday ang aking inaanak si Arman, no, Alejandro. Arman James Alejandro. Yan, si AJ, no, yan sa Lumban, Laguna. At yan po sa atin pong pagtalakay sa ating daily devotion, no? Tayo po ay tutungo sa kasunod na ating Beatitudes. At sabi nga po dito ay pamagatan po natin itong Why the Merciful are Truly Blessed. No? At dito po, no, pinakikita po sa atin na ng talatang ito na bakit nga ba ito itinuro ng ating Panginoon. No? At sa ating pong pagbasa, no, gagamitin ko po ang amplified version, no? At sabi nga po dito ng talata, blessed. Dito naman po ang pinatutungkulan ng mapalad o makarios ay yung, sabi nga daw dito, is yung content, sheltered by God's promises. Sabi nga, yan po ang taong yon, no? Kung daw tayo ay content, sheltered by God's promises, sabihin yung mga pangako na ating Panginoon Diyos ang siyang kumakanlong sa atin, ang ating ginagawang muog, no? Sabi doon ay, for they will receive mercy. At sa ating po pag-aaral nito, bago po natin simulan, tayo po muna ay manalangin. Let's all pray. O maraming Diyos na makapangyarihan, Banal na Espiritu at aming Panginoon tagapagligtas. Salamat po sa oras at araw na ito. Sa aming pong pag-aaral, nihiling po namin ang iyong gabay, patnubay, O Lord. At upang kami ay mabuksan, at upang matutunan namin ang iyong salita. Nawa kami po ay pagkalooban niyo ng lakas na nagmumula sa iyo at pangunawa upang maunawaan namin at maisabuhay ang aral na ito. Again, O Lord, we thank and praise you and this are praying in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Okay, dito po mga mahal kong kapatid sa Panginoon, sa ating po pag-aaral, na ay marami rin po ang ayon po sa mga commentary, at pag-aaral po ng Beatitudes na ito, no? At ayon din po sa ibang teologo, no, o theologians, at ilan sa mga dalubhasa sa Biblia katulad po ni John Chrysostom tsaka si Thomas Aquinas, no, ay at marami pang mga scholar, no, malinaw po nilang ipinapaliwanag na ang pagiging maawain ay hindi lamang po basta damdamin o simpleng pagkaawa. Ayon po sa kanilang mga pagsusuri, ito daw po ay isang matibay na katangian ng kalooban kung meron daw po tayo nito. At ito po ay sinasabing ang kakayahang unawain ang kalagayan ng iba at kumilos ng may kabutihan at pangunawa kahit pa ang taong yon ay nagkamali o sabihin natin magaspang, ugali o hindi naman sabi nga ay minsan hindi natin maintindihan, o sabihin natin hindi karapat-dapat sa ating pagpapala o sa ating mga sabi nga ay ginagawa, ay sabi nga kung titingnan po natin yung mga bagay na yan, ay yun po yung isang sinasabi doon na kapag tayo nagiging maawain. Hindi dahil tayo, sabi nga po kung sa panahon po ng at sa ilang pananaw po ng mga eskwelahan, yung mga pag-aaral tungkol sa mga nag-uugali po ng mga behavioral studies, may mga sabi nga po ay sa mga bagay na ito ay hindi po lahat yan ay sabi nga parang dihado tayo, no? Ay dito po ay may mga mahalaga matututunan po tayo
No, sabi nga, minsan, kalimitan yung mga pagiging mahigpit, pagiging mapanghusga, o mapagiganti ay kadalasang nagbubunga po ng matinding bigat sa puso. Ayon po yan sa mga pag-aaral. Pero sabi nga, patuloy na pagkabalisa at pagkasira ng relasyon. Pinapakita po na sa bawat pag-aaral o sa pananaliksik na ang taong puno ng sama ng loob, no, ay kadalasang siya rin ang unang nasasaktan. Ulitin ko po, ang taong sabi nga, puno ng sama ng loob, ay siya rin po yung taong unang nasasaktan. Ngunit, sa kabilang banda, ang pagpili na magpakita po tayo ng awa ay nagpapalaya. Hindi lang po sa taong pinagbibigyan, kundi lalo na sa ating mga sarili. Sinasabi nga po sa atin ng mga eksperto na kapag pinili po nating maging mawain, napuputol po ang siklo ng galit at ganti. At nabubuksan ang daan para sa tunay na pagbabago at kapayapaan. Dito po natin mas mauunawaan ang mensahe ng talatang ating binasa. Sabi nga po doon, di ba? Blessed, no? Content, sheltered by God's promises are the merciful, for they will receive mercy. Ayon nga po sa paliwanag ng mga dalubhasa sa original na wikang ito, ang salitang sabi nga po nito ay blessed ay hindi lamang po tumutukoy sa mga pansamantalang kasiyahan. No? Taon na rin po natin yan nabanggit, no? Doon sa mga nauna nating beatitudes. No? Ito po ay nangangahulugan ang pagkakaroon po ng matatag at sabi nga kapanatagan na tunay na nagiging kasiyahan at kaligtasan natin sa ilalim ng tapat na pangako ng ating Panginoon Diyos. At ang mga pangakong ito po, ang pangako ng ating Panginoon Diyos, sabi nga doon, ang taong natututong magpatawad at magpakita ng habag dahil una, naranasan na po niya ang awa na nagmumula sa Diyos. Dito po, naranasan din niya na at tinanggap ang masaganang habag mula po sa ating Panginoon. Bilang mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo, tayo po ay malinaw po sa atin na ang katotohanan ay hindi tayo nagiging maawain upang maligtas. Kundi tayo po ay nagiging maawain dahil naligtas na tayo at nakatanggap ng walang kapantay na awa sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Ano nga po ba ibig sabihin ng pagiging maawain? Gaya po na binanggit natin, ayon po sa pag-aaral, no? Ang salitang ginamit ng teksto po dyan ay elimon, no? Hindi ito tumutukoy sa kahinaan, sabi nga po doon sa talatang yan, no? O kawalan ng paninindigan. Sa halip, inilalarawan po nito at ng ilan sa mga bihasa, no? Mga theologians, no? Mga scholar, no? Bilang aktibong pakikiramay na kumikilos o gumagalaw upang tulungan tayo at magpatawad dahil sa ating tinanggap na pagpapatawad din mula sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga po ang pagkakaiba ayon po sa pagsusuri. Meron pong pagkakaiba po diyan sa dalawang pagsusuri niyan. Ang simpleng pagkaawa po o yung sabihin na natin ay galing mismo sa atin. Ito po yung nararamdaman lang kapag nakakakita tayo ng problema. No? Ibig sabihin, naawa tayo doon sa tao dahil nakita natin may problema siya. Pero ang tunay po na awa na tinuturo po ng Biblia, ang sabi nga po, ito yung pagkilos o sabihin na po natin na ang pagpapasya na tratuhin ng iba ng may kabutihan kahit hindi ito madali o kahit hindi pa karapat dapat bigyan ng awa ang taong yon. Ito po ang pundasyon ng karanasan na ating nararamdaman kapag naranasan natin ang presensya ng Diyos. Gaya po yung itinuturo ngayon sa atin blessed are those who merciful. No? Walang sino man po sa atin ang nakakamit ng kaligtasan dahil sa ating kabutihan. Sabi nga po sa atin na Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for it's by grace. Ibig sabihin po nun, God's remarkable compassion and favor drawing you to Christ. No? Kaya po tayo yan tinatawag pong grasya. Sabi doon, that you have been saved through faith.
sa pamamagitan po ng pananampalataya. Saan po? Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. And not of ourselves, of yourself, sabi nga doon. It is the gift, sabi doon, of God, not as a result of works. Something we have done so that no one may boast. Kasi nga po, hindi natin kayang pagpaguran ito. No? Dahil hindi sasapat ang ating effort kung ang effort na yan ay nagmumula lang sa atin. Subalit kung yan ay pinagagawa sa inyo ng Panginoon, ibig sabihin, tinanggap mo yung awa, tinanggap mo yung regalo ng Diyos. Kaya ang pagiging maawain ay natural na tugon ng pusong nakararanas ng awa. Paano natin maitatanggi sa iba ang kabutihan walang pasubaling ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Sabi nga, parang ganito lang. Di man tayo karapat dapat din sa awa ng Diyos. Pero, dahil tinanggap natin, naniwala tayo sa awang yun, na tayo pinatawad na ng Panginoon Diyos. Kahit hindi tayo karapat dapat. Kahit kanina lang nagkasala tayo. Kahit kahapon lang nagkasala tayo. Umaaring sa buhay natin, iniisip pa rin natin yung mga pagkakasalang ginagawa natin o nagagawa natin. Pero, kung tinanggap na natin ating Panginoon Diyos, pinatawad na tayo. Bakit nga ba sinasabing blessed o pinagpala ang mga maawain? Ayun po sa mga pagsusuri, no, at mga aral at obserbasyon. Sa asal po ng tao, may tatlong mahalagang dahilan kung bakit ang maawain ay tinatawag na mapalad. Una po, malaya po sila sa mapinsalang pasanin ng galit. Okay, ulitin ko po. Ang mga taong ito na maawain ay malaya po sa pasanin ng mapinsalang pasanin ng galit. Ibig sabihin yan yung mga madali mong nalilimutan, yung mga ginawa ng isang tao. Pero yung mga taong laging inaalala yung mga pagkakamali ng tao, hindi po sila makalaya doon. Kaya minsan nakakawawa po yung mga taong yun. Sinasabi nga ng mga pag-aaral sa na ang pagtatago ng galit at paggiganti ay parang pag-inom ng lason habang inaasahan ang ibang tao ang masasaktan. Parang ganun po yun. Parang bang, di ba, kapag inaakala natin, siguro, pag namatay ako, masasaktan siya. O kaya, magugulo lahat. Mapipinsala sila. Parang ganun ang iniisip po niyan. No? Kaya po, ang taong hindi marunong magpatawad ay dala-dala ang bigat na ito saan man siya mapunta. Ngunit, ang pagiging maawain ay nagbibigay ng kalayaan. Tinatanggal nito ang bigat at ang nagbibigay ng kapayapaang hindi may bibigay ng anumang tagumpay sa mundong ito. Ikalawa, sila po ay nagiging salamin ng katangian ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang Diyos mismo ay kilala bilang Ama ng mga awa at puno ng habag. Sabi nga po doon sa Psalm 103 verse 8 at saka doon sa verse 12, dalawang verse po yan. Ang una, sabi doon sa verse 8, the Lord is compassionate and gracious, slow to anger, and abounding in loving kindness. Ganun po ang Panginoon. Sobrang pasensyoso po at sobrang gentle ng Panginoon. No? At sa verse 12, sabi niya, as far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Imaginin po natin, kung ito yung kaliwa mo, ito yung kanan mo, kung saan po yan magtagpo, hanggang doon pong grasya ng Panginoon. Ibig sabihin, walang katapusan. As far from the east and west. Ganun po ang pagmamahal ng Diyos. Kapag pinili nating magpakita ng awa, inilalagay natin ang ating sarili sa pagkakatugma sa kalooban ng Diyos. Hindi po yan ibig sabihin na tama lang na abusuhin tayo ng tao. Magkaiba po siya. Ngayon po na itinuturo ng mga bihasa o ng mga scholar. Kapag ang ating ugali ay sumasalamin sa katangian ng Diyos, nararanasan po natin ang kanyang presensya, gabay at proteksyon. Kaya sinasabing, sila ay sheltered by God's promises. O nasa ilalim ng pangako ng Diyos. Tayo ba ngayon ay nasa pangako ng Diyos? Meron ba tayong kapayapaan? Meron ba tayong katahimikan? At yung
habag ba na ating nasa puso natin ay siyang habag na ibinagkakaloob sa atin ng Panginoon Diyos ngayon. Patuloy lamang nating sinisisi ang ating sitwasyon, ang ating kondisyon, at pinipilit nating isisi ang mga ito sa ating buhay. Ikatlo, ang mga taong ito ay nagtataguyod. Ibig sabihin, sila po ay malusog at matatag. Nagkakaroon po ng matatag na relasyon. Sa pananaw po ng pag-aaral, ng ugnayan ng tao, ang awa ang pundasyon ng pangmatagalang samahan. Kaya nga po, di ba, yung salitang asawa, pag tinangnan mong yung asawa, asawa, pag tinanggal mo yung A sa asawa, ano po matitira? Sawa. Pag tinanggal mo po yung S, awa. Minsan awa na lang daw. Mali po eh. Tandaan po natin, ang pag-aasawa ay ginawa po at ginamit ng Panginoon niya. Nasabi nga, walang pwedeng makapaghiwalay dyan. Yan po ay commandment ng Panginoon. Hindi dahil naawa ka na lang, hindi dahil sawa ka na lang, kundi dahil asawa mo siya. Ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon Diyos. At katulad din yan ang relasyon natin sa ating kapwa, kaibigan, katrabaho. Again, hindi po yan sinasabing dapat abusuhin. Dahil ang Panginoon, He is God of Justice. Lahat po ng maling kilos natin ay may sapat na, sabi nga po, ay kaparusahan kung ito po ay gagawin natin na may panlalamang sa kapwa. Kaya nga po, wala pong taong perpekto. Pero inaasahan ng Panginoon na magkaroon tayo ng pangmatagalang samahan. Lahat po ay nagkakamali. Kung tayo ay maigpit at walang pinagbibigyan, madaling masisira ang samahan. Ngunit, ang pusong maawain ang siya pong nagbibigay daan para sa pagbabago at paghilom. Ano po ang prinsipyo dito? Sabi nga po nung ating talata, for they will receive mercy. Yan po ang pangako ng Diyos. Sila ay tatanggap din ng awa. Hindi po ito nangangahulugang dahil sa ating sariling gawa at magkakaroon po tayo ng kaligtasan at sa pamamagitan ng pagiging maawain. Kung magiging maawain ka, nandun nakabase. Hindi ho. Ang kaligtasan po ay regalo at biyaya. Gayunpaman, ito po ay tinuturo bilang isang espiritual na prinsipyo at katotohanan sa buhay ng tao. Na kung tayo ay binatawad ng Diyos, sino tayo para hindi natin patawarin ang kapwa natin? At nagmumula po sa ating Panginoon Diyos, ang pananaw po nito, ang ating pananaw ay sumasalamin sa ating pagkaunawa sa Kanya. Kung nauunawa natin kung sino ang Diyos, mauunawaan po natin ang pagkilos na ito. Gaya po ng turo ni Apostol Santiago, di ba? Ang paghukom, sabi nga po doon, ay walang awa sa taong hindi nagpapakita ng awa. Ngunit ang awa ay magtatagumpay laban sa paghukom. James 2 verse 13, yan po sinasabi doon. Hindi ibig sabihin ay mawawala ang ating kaligtasan kapag nagkukulang tayo. Ngunit ipinapakita po nito na kapag mahigpit tayo sa iba, madalas ay nakakalimutan natin kung gaano kalaki ang awa na natanggap natin sa ating Panginoon Diyos. Kapag tayo po ay maawain, ipinapakita po natin na ang tunay nating tunay po nating naiintindihan, nauunawaan, at isinasabuhay ang habag ng Diyos sa atin. Kaya nga po, sa ating pakikipagkapwa, dapat po nating itanim ang sabi nga po ay ang mga magagandang bagay. Sabi nga, di ba, kung ano ating itananim, siya rin yung ating aanihin. Ito po ay hindi pananakot, kundi obserbasyon sa kung paano gumagana o kumikilos ang buhay at ugnayan. Sabi nga, kung itinuring mo mahalagang tao ang isang tao, magiging mahalaga rin sa'yo.
Pero minsan isipin natin, bakit ganun? Tinuring mo siyang kaibigan, pero bakit ikaw hindi kanya tinuturing na kaibigan? Again, at least totoo ka. Hindi lahat ng tao sa paligid mo ay totoo. Pero at least naging totoo ka sa kanila. Kaya nga po, ang taong mapagbigay ng awa ay madalas ding nakakahanap ng pang-unawa at tulong sa panahon ng kanyang pangangailangan. Minsan kasi nagiging selective tayo eh. Yung parang pinangungunahan natin, ito kaibigan ko to, kasangga ko ito. Pero minsan, yan pa yung sisira sa'yo. Minsan doon po tayo nagkakaroon ng, bakit ganun? Masamang tao ba ako? No? Tandaan natin. Hindi lahat naman ay mapiplease natin. Hindi lahat naman na natulungan mo ay gaganti rin naman sa'yo. Pero mahalaga, naging totoo ka sa mga taong ito. Huwag po nating antayin anumang kapalit sa lahat ng ginagawa nating kabutihan. Kundi gawin natin ito dahil ito ay pinagagawa sa atin ng Panginoon at ito ay nararapat. Dahil ang taong mapagbigay ng awa ay madalas ding makakahanap ng pangunawa at tulong sa panahon ng kanyang pangangailangan na nanggagaling sa Panginoon, hindi galing sa mga taong natulungan mo din. Maaring yung mga taong yon, maaring hindi. Dahil gusto ng Panginoon Diyos ipakilala kung sino siya sa atin. At yan yung relasyon. Hindi ito palaging agaran o perpekto ayon sa ating gusto. Ngunit ito ay bahagi ng maayos na kaayusan na itinakda ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po, upang hindi tayo maligaw, hindi po ibig sabihin na ito ay magpakita tayo ng awa para iligtas tayo ng Diyos. Ang kaligtasan po ay sa pananampalataya lamang natin sa ating Panginoon Kristo, hindi sa ating mga ginagawa. Kaya dati ako po'y bata napakabait. Dati ito siguradong pupunta sa langit. Dahil sa dami nitong pinagawang simbahan, dahil sa napakadami nitong natulungan. Hindi pala doon, Hindi sabi nga ng Biblia is, maaring, yes, true, na mapupunta siya doon. Kasi kung wala naman siyang conviction sa Panginoon at hindi pinagagawa sa kanila ng Panginoon, maaring hindi nila magawa yon. Pero tandaan po natin, merong mga tao, lalo na sabihin natin, mga politician na nagpapapicture lang para makakuha ng boto at makuha yung yaman ng bayan. Marami rin po mapanlinlang na tao. Kaya nga, dito nananatiling matatag ang Biblia. Dahil kung susundin natin ang Biblia, tanging makikita natin yung bunga na nagmumula sa ating Panginoon. Dahil ang taong naligtas ay nakaranas ng walang hanggang awa. Kaya nga po, pinipili niyang mabago yung buhay niya at hindi ipagpatuloy ang kasalanan sa buhay niya. Nababago po ang puso at isipan ng tao. At dito nagiging maawain din sila sa iba. Na kung minsan makikita natin, sila yung mga taong tumutulong because hindi dahil sa vested interest nila. Kundi dahil yan po ay naaayon sa pagkilala nila sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga, ang ating buhay ay sumasalamin kung paano natin kinikilala ang Panginoon Diyos sa buhay natin. Lalo na sa mga taong sabi nga ay binibigyan natin ng awa. Kahit hindi natin kakilala o alam natin na walang maibabalik sa atin. Dahil dyan, binibigyan po tayo ng kakayahan dahil sa pananahan ng banal na Espiritu na magpakita ng awa na hindi natin makakaya sa sarili nating lakas. Sabi nga po doon sa Colossians chapter 3 verse 12 to 13, sabi doon sa Amplified Version, so as God's own chosen people, holy and well-beloved, clothe yourselves with a heart of mercy, kindness, humility, and gentleness, and patience.
Sabi nga, bearing graciously with one another and willing, forgiving each other if one has cause for complaint against another, just as the Lord has forgiven you, so you forgive. Kaya nga mga kapatid, sa akin pong pagtatapos, no, nawa ay, sabi nga po ay, maging lakas natin ito. At sa ating pong aral na ito, pinakita po sa atin dito na ang pagiging maawain ay tanda ng lakas, hindi po kahinaan. At ayon po sa ating mga pinag-aralan at sa mga pag-aaral pa, kailangan po nating maging matibay ang ating kalooban upang magpatawad at umunawa, lalo na kapag nasaktan tayo. Ito ay katangi ang mahuhubog kapag tayo ay puno ng pag-asa sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga kapag tayo ay natulog ng galit o natulog ng inis, kalimutan na po natin yun. Isama na po natin yun sa pagtulog at bumangon tayo na may bagong pag-asa. Ano ho? Kasi minsan, tinutulog natin yung galit natin, tinutulog natin yung inis natin, pero inaalala pa rin natin. Huwag na po nating alalahanin. Isuko na po natin sa Panginoon. At mamuhay tayo na may bagong pag-asa. Ikalawa, ang awa po ay dumadaloy mula sa kung ano ang natatanggap natin. Kung tatanggapin po natin yung galit din po ating may bibigay. Pero kung tatanggapin po natin yung awa na mula sa Diyos, yan po ay libre nating matatanggap. Hindi tayo makapagbibigay ng hindi natin taglay. Sabi nga, you cannot give what you don't have. Kaya ang susi ay patuloy na alalahanin kung paano tayo inuunawa at pinapatawad ng Diyos. Minsan, di ba tayo mga pasaway? Yung lulubog lilitaw ka lang sa Bible study, o kaya lulubog lilitaw ka lang sa church, o kaya lulubog lilitaw ka lang sa iyong devotion, sa iyong pananalangin. Ang Diyos, nananatiling maunawain. Pero tandaan mo, ang lahat ng yan ay may katapusan. Kasi kung aabusuhin natin ng awa at hindi tayo matututo sa awa ng Diyos, baka huli na lahat. Hindi lahat ng kumakantok ay mapagbubuksan. Dahil may panahon na isasara ng Diyos ang pinto. At kahit magsisigaw ka at maglupasay ka, hindi ka na napakikinggan. Ngayon po yung pagkakataon na pag tayo kumatok, binubuksan ng Panginoon Diyos. At sinabi rin sa atin ng Panginoon sa Book of Revelation na darating ang panahon sa bawat pagkatok natin, hindi niya na tayo mapapakinggan dahil hindi tayo nagtiyaga. Ang awa ng Diyos ay napakayaman at sapat na hindi rin natin dapat abusuhin. Dahil ang mawain ay tunay na pinagpala dahil sila ay payapa at protektado. Magiging payapa at protektado tayo kung nakasisigurado tayo sa ating relasyon sa Panginoon Diyos. Ang mga taong ito ay walang pasanin ng galit at sila ay nananatili sa loob ng pangako ng Diyos na siya ay magpapakita rin ng habag sa bawat isa. Mga mahal kong kapatid, dyan po ako magtatapos. Nawa, tayo ay napagpala ng Panginoon Diyos sa ating tinalakay ngayon dito sa Matthew chapter 5 verse 7 na pinamagatan natin, why the merciful are truly blessed. At ngayon naman tayo po itutungo sa ating mga kapatid via online na ating nakasama ngayon. At muli, binabati ko ng happy birthday si AJ, no? Aking inaanak dyan sa Lumban, Laguna. Yan. At ngayon, ang ating pong kauna-unahang kasama ay ang aking asawa. Yan. At yan. At yan po ay si Wenny, no? Hindi pa rin natin nakakasama dito. No? Still recovering mula sa kanyang surgery. No? Yan. At kasunod po natin ay yan, another Wenny, no? Si Winnie Patuan from Villa Escudero, kasama po muli natin. Isang mapagpalang umaga po sa inyong buong pamilya. Yan. At sundan po yan mula po sa Dolores, Quezon. Yan, pagbati natin kay Tatay Victor at Nanay TC. At syempre, batiin na rin natin si Nay Remy na alam naman natin laging nanonood yun for sure. Ano ho? At si Nay Remy Alinea at ang yung buong pamilya.
pamilya, no? Sa inyo pong lahat dyan sa Dolores, Quezon. At kasama rin natin from Liliw, Laguna, kasama po natin si Nay Edna Arocena. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, Nay Edna Arocena. Yan, at sa lahat po ng inyong buong angkan at pamilya, mga kaapu-apuhan. At syempre kasama natin muli ang ating kumare-kumpare. Yan. At syempre, mamaya pag-pray din natin kasi paalis na ang ating kumparing Arthur, no? Yan, kasama po natin si paring Arthur at si Ate Len, no? At pagbati natin sa Azucena Tanyo family, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, at iyan, no? Kasama rin po natin ngayon, sino pa ba? Ngayon, kasama rin po natin, yan, at pagbati rin natin, yan, sa Sena Tanyo family, syempre kay Julene at Kapau, at sa aming inaanak kay Tyrone and Janessa. Yan, at sino pa? Kasama rin po natin, yan, si Ma'am Hazel Esmundo ng Rizal, Laguna. Yan po ang mga taga St. Peter, yan, ang manager ng St. Peter. Kasama po natin, Ma'am Hazel, yan, sa mapagpalang umaga po sa inyo. At from Dubai, kasama rin naman po natin ang si Maria Bonalos, isang mapagpalang umaga po dyan sa inyo sa Dubai. At from Barangay Santo Angel, kasama rin po natin si Sister Manilyn Mendoza, isang mapagpalang umaga po. At syempre kasama rin po natin from Pampanga, si Honey Dipo, isang mapagpalang umaga po sa inyo. Yan, at sino pa? Yan, from Barangay Bulaking, kasama po natin ang Kuya Chris, Artillaga. At syempre, pagbati na rin natin dyan kay Nay Marta, no? Salamat sa inyong pagbisita. Yan, kay Nay Gori, yan, kay Brother Ian, yan, at kay Sister Babes at kay Sister, nalimutan ko yung pangalan, no? Basta, na-meet ko siya kahapon at purihin ng Diyos, no? Pasensya na ho talaga ako yung malilimutin sa pangalan, no? Pero, regards sa inyong buong pamilya at sa inyong celebration dyan mamaya sa Bulaking Chao, no? At happy birthday sa iyo, Sister Babes, no? At sa inyong buong pamilya. Yan. At sino pa ba? Yan, ayan, kasama rin po natin ang Family C, no? Kasama natin si Dr. Julia, isang mapagpalang umaga po, Dr. Julia. At pagbati na rin natin dyan kay Sir Dodong, kay Johan, kay Jansen at kay Kirby, no? Yan, sa Usamis, no? Yan, at pagbati rin natin, kanino pa? Yan, sa Nonoso family, yan, at isang kagalakan niya. Kasama po natin si Ate Nela at gusto ko rin batiin si Tiff, no? Nonoso, yan, Talavera, yan, mag-asawa, at si Catherine, no? Na nasimulan po namin yung Bible study namin sa Nisan, no? Team Nisan, no? At purihin ng Diyos. At looking forward, no? Na sa pagpapatuloy ng Bible study nito at kung saan naabot, no? At kung anong gagawin ng Panginoon Diyos. No? At dyan, sa lahat ng yan, sino pa ba? Meron pa ba akong hindi nabate? Mukhang wala na. Ano ho? At purihin ating Panginoon Diyos, mga kapatid, at sa ating paglalakbay, ano ho? At tayo po ay magtatapos na. Ano ho? At tayo po ay manalangin. Let's all pray. O manaming Diyos na makapangyarihan. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos ng awa. Pinaintindi mo sa amin, Panginoon, ang awa at habag ay nagmumula sa iyo. Kaya, Panginoon, sa iyong pagbibigay at pagpaparinig, O Lord, ng iyong mensahe sa amin, sa aming lahat, O Lord. Nawa, ito po ay aming maisabuhay at magamit namin, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na sa iyong pagpapala, sa iyong awa at habag na ito, O Lord, ay magkaroon kami ng lakas upang harapin ang mundong ito na puno ng pait, puno ng panlilinlang, at puno, Panginoon, ng pagbibigay ng galit, O Lord. Lord, kami po ay nagpapasalamat dahil tinuturuan mo kami, Panginoon, na lakaran ang iyong salita upang kami ay magkaroon ng lakas, O Lord, upang harapin ang aming
buhay. Salamat, Panginoon, sa yugtong ito at dinadalangin din po namin, Panginoon, ng buong pagpapala, O Lord, ang biyahe ni Brother Arthur, O Lord, sa kanyang pagbalik sa kanyang tungkulin, O Lord. Ingatan mo po siya, kanyang mga kasamahan, ganun din, especially ang kanyang buong pamilya. Pagpalain niyo po ang lahat ng kanyang gagawin, O Lord, at patuloy niyo po siyang ingatan at ang buo niyang sambahayan. Dalangin din po namin, Panginoon, na patuloy niyo pong gabayan ang bawat isa sa may mga karamdaman, may mga pangangailangan, O Lord. Ang aming pong dalangin ay pagpapalang nagmumula sa iyo. Kaya salamat, Panginoon, sa lahat ng ito at sa iyong patuloy na paggabay sa bawat isa sa amin. Ikaw po ay aming pinupuri, pinasalamatan, at sa lahat ng ito, kami po ay nagtitiwala sa iyong tagumpay sa aming buhay. Kaya, Panginoon, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang pagdiriwang din ng kaarawan ni AJ, O Lord. Salamat po sa buhay niya, O Lord, sa aking inanak nito. Patuloy niyo po siyang ingatan, pagpalain, O Lord, at patuloy na pagkalooban ng lakas na nagmumula sa iyo. Salamat sa lahat ng ito, sa iyo pong papuri, pasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. And this I pray in Jesus' name. Amen, amen. Mga kapatid, let us shout, the shout of victory. Yan, sabi nga ni Ma'am Hazel, God's morning. Ma'am Hazel, God's morning po. Yan, tayo po ay, tayo magtatapos na. Let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Espada ng salita, Kalasan ng pananampalataya, sa bawat tapunan, tagumpay ang natin mo, Ama. Pasahin ng kadiliman, iligtas ang naliligaw, sa espada at kalasan, kami mananalo. Panalangin ng iyaw sa digmaan, di mo banayan na